na yung pathway na yun, and alam niyo naman sa uveitis, pwede magkaroon ng posterior synechia or lens iris adhesions kasi nga may inflammation, nagdidikit yung mga bagay-bagay, so lens iris. So the moment na magdikit yun, hindi makakadalo yung tubig mula sa yung aqueous humor mula sa likod papunta sa harap, and pwede nga maipon yung aqueous humor sa loob, causing an intraocular pressure increase. So medyo ah, kailangan nagsisynthesize na kayo na alam niyo from different subspecialty topics ng ophthalmology. Okay? If you have questions pala, just turn on your mic and ask away, okay? Kailan na tayo? 20. Dadagdagan ng konti. Okay, sige. So ito, also in the uveitis section, so which of the following statements about the therapeutic goals of scleritis is false? So bakit A? Bakit A? Wala rin. Ah, actually nakasulat 'to dun sa PowerPoint ko, So, the statements about therapeutic goals of scleritis yung tinatanong, eh. Automatic na isa siya sa mga medyo malalang tipo ng uveitis, and based dun sa PowerPoint ko, systemic anti-inflammatory therapy will be needed in most cases. So ito, automatically parang may mga ganitong tanong talaga sa mga board exam, yung mga tipong will only be needed in a few cases. So medyo worry kayo sa mga ganyang keywords. Kaya alam niyo kapag may mga ganyang keywords, medyo testmanship siya na pwedeng siya yung mali. Okay? Yung ibang mga options, ayun, word for word, nakuha ko lang yan mula dun sa mga ibang slides. Okay? Sige. Next one. 22-year-old man presents after being struck in the eye by a tennis ball. He reports pain, blurred vision, and in examination, the upper eyelid is swollen, the pupil is irregular, and there's a layered blood level in the anterior chamber. Which complication is most likely to occur? Okay? So, etong lahat ng options dito, lahat yan pwedeng makita sa isang patient na na-trauma yung mata. Pwedeng natamaan yung mata, nasira yung cornea, nagkaroon ng malalaking uka or nagkaroon ng infection, pwede yun. Natamaan yung mata, pwede magkaroon ng retinal detachment sa likod. Natamaan yung mata, pwede mamaga yung macula sa likod. Pero bakit letter B yung sagot? Bakit glaucoma? Wala bang gustong tamang sagot? O, 22 na tayo. Hello po, Doc. Yes, Sarah. I think po, Doc, since my blood po ang di Yes. third chamber, there's Yeah. probability na mag-increase po yung intraocular pressure. So, Yeah, it could be. so yes, exactly. So yun. So may hyphema, hindi naman sinabi pero may hyphema sa harap. So nakaharang na kagad yung blood sa anterior chamber angle, hindi na naman makakalabas yung aqueous humor, madadami na namang parang tubig dun sa loob ng anterior chamber. So wala, tataas na naman yung pressure and pwede talaga siya magkaroon ng long-standing glaucoma. Okay? Sige, next question. Oh, ito. 35-year-old man na involved sa isang car crash, may massive periorbital swelling, proptosis, nag-deteriorate rapidly yung vision niya, pupil is fixed and dilated. Ano ba unang nangyari dito? Anong diagnosis muna dito? Hindi siya masyadong common pero isa siya sa mga usually dapat ma-identify kagad lalo na kung nasa ER kayo. Hindi naman kayo off pero dapat ma-identify nyo to kung anong nangyayari to sa patient. Lalo na kung maganda naman yung vision before the event. Ano yung diagnosis? Wala. Oh, I believe, sigurado ko na ano yun, na-discuss yun sa trauma ninyo, sa trauma lecture ninyo. Retrobulbar hemorrhage. So, retrobulbar hemorrhage, natamaan, most likely blunt trauma yan. Blunt trauma sa mata, tapos nagkaroon ng pagdudugo dun sa likod.
sa likod ng eyeball. So, since nagdudugo yung likod ng eyeball, walang ibang way para naiipon yung dugo sa likod, yung eyeball na pumapaharap, nagproproptose yung mata ng sobrang bilis, may periorbital swelling. Since naiipit yung optic nerve, nagdadilate, saka nagfi-fixate lang din yung pupil, at saka bumabagsak, biglang lumabo yung paningin. So, medyo emergency siya kasi kapag napabayaan yun, sobrang taas ng pressure ng mata, pwedeng masira ng tuluyan yung mata, yung vision. So, hindi ka na magpapa-CT scan dyan, hindi ka magpapa-topical steroid drops, hindi ka mag-cold compress lang. You'll have to perform lateral canthotomy and cantholisis. So, para may gugupitin kang air dito sa gilid, para i-evacuate, tanggalin yung dugo na namuo dun sa likod ng mata. So, just look at videos YouTube videos kung paano i-perform tong lateral canthotomy and cantholisis. Okay? Sige. Next one. What is the typical duration of daily patching therapy for moderate amblyopia in a 6-year-old child? 2 hours per day. Yan. O, kasama na yan sa lecture ninyo. Medyo straightforward lang yan. 2 hours per day. Next one. Ilan na tayo ngayon? 22 pa rin. Oh, ilang questions na lang, ah. So, number 6, eto, SO4, trochlear nerve, cranial 4, palsy. Eto medyo hindi ako pwede off na kaya medyo mahirap siyang i-explain, pero SO4, cranial nerve 4, is yung primary action niya is for encyclotorsion, 'di ba? Ah, Kailangan niyo lang, tandaan na kapag ito yung may palsy o ito yung nanghihina, yung head tilt is away from the affected eye. Okay? So, kung yung left, SO is affected, yung patient will tilt the head towards the other side, the right side. Okay? Head tilted away from the shoulder of the paretic or the affected eye. So, ito yung affected ulit, left eye, kunyari, tapos magti-tilt siya away. Mm. Away from the affected eye. Okay? So, medyo keywords lang yan. Okay? Huwag kayong malito doon. Sige, next one. Significant finding that differentiates Brown syndrome from a true inferior oblique muscle weakness is, so, uh, inferior oblique weakness, ang nangyayari doon is limited elevation, 'di ba? Pag ganun kasi yung ano niya eh, yung function niya, 'di ba? Yung IO pag ganun papunta sa taas. So papunta nag-elevate siya at the same time nag-adduct. So kapag may IO weakness, may limited elevation on adduction. And Brown syndrome, similar din halos, pero restrictive yung Brown syndrome kasi meron siyang tightness dun sa tendon, ng superior oblique, na may swelling, may inelasticity, kaya kapag pinipilit niyang umakyat dun sa direction na yun, may pain in that direction. And kapag nagdo ka ng force duction test or kapag pinilit mong paggalawin with forceps yung mata, mararamdaman mo may parang humihila o humahatak kapag Brown syndrome. Kaya yun yung difference niya kapag compared sa inferior oblique muscle weakness. Kasi yung IO weakness, ano lang, weak lang talaga. Pero since merong restriction, may tightness, may inelasticity dun sa Brown syndrome, kapag tumitingin siya dun sa direction ng IO, masakit kasi merong parang humihila. Okay, so yun yung difference nila. Brown syndrome at saka IO, muscle weakness. Okay, eto, cicatricial ectropion is caused by shortening of the anterior lamella. So ano nga ba yung cicatricial ectropion? Cicatricial is scarring from kung ano-anong bagay, trauma, chronic inflammation, previous surgeries, and yung anterior lamella is composed of your skin and your orbicularis, 'di ba? So, anything na mag-scar dun sa dalawang components na yun or sa both na yun, pwede mag-cause ng cicatricial ectropion o lumalabas, palabas, yung eyelid, lumalabas din yung eyelashes. Yung horizontal lid laxity, yung poor orbicularis muscle tone, mag-cause din ng ectropion, pero involutional type. Ibig sabihin dahil sa pag-edad o sa pagtanda.
horizontal lid laxity, poor orbicularis stone, involutional ectropion. Pero yung last option, scarring of the posterior lamella, yung mga ibang layers doon sa likod ng eyelid, cicatricial entropion naman yun. Okay? Question ba? O, 23 na tayo. Sige, last question na. Patapos na rin tayo. The most common sign of thyroid-related eye disease is, so lahat ng options na to pwedeng makita sa mga patients na may thyroid-related eye disease. Pero if you've seen enough patients, alam mong lid retraction yung pinaka-common dyan. Lid retraction, parang tataas yung eyelid, tataas, makikakita ka ng scleral show. Ano nga ba yung normal configuration ng mata in relation sa eyelid? So, yung lower eyelid, saktong-sakto lang na tumatama dun sa lower part ng cornea. Parang nagiging tangential siya. Mm. Tapos yung upper eyelid, nagko-cover ng upper 1 or 2 millimeters ng cornea. So yun yung usual common na position ng eyelid in relation to the cornea. Anything na kapag humiwalay, bumaba yung lid, nagsho-show na ng sclera mula sa baba o mula sa taas, pwedeng most likely may lid retraction yung patient, and yun yung pinaka-common sign. Proptosis, yes, pwede mangyari sa mga pasyente may thyroid-related eye disease, pero mas makikita na yan kapag medyo uncontrolled na yung thyroid levels. Lid lag, ano nga ba yung lid lag? Kapag tumingin yung patient sa baba, yung isang mata, yung isang eyelid is higher than the other. Yeah, also in thread, pero it's not usually seen. And strabismus, yes, pwedeng magkaroon ng muscle strictness dahil pwedeng magkaroon ng muscle restriction. Kaya kapag tumingin yung pasyente sa iba't ibang bahagi, iba't ibang direction, may chance na nagduduling o nagbabanlag siya. Okay? May question pa ba? Actually, that's the last item. Yung mga difficult questions for you guys during the third long exam. Questions ba? O, 24 na tayo. Most likely naman nakakuha na kayo ng screenshots mula dun sa ibang mga questions. Share it with your classmates na lang kung sino magtanong, okay? Yung final exam, 100 items din. Yeah, covers everything din ha. Covers everything from start to finish. Okay, stop share. May question ba? Guys, ano lang tayo? Turn on your screens and let's just take a quick screenshot lang kung okay lang. Para merong proof na nag tayo. May questions ba kayo for any other item? Hmm, wala. Sino wala? Tahimik ha. Okay. Sige, I'll take a screenshot lang ha. Sige. One, two, three. Okay. Thank you guys. Thank you po, Thank Doc. you. Bye-bye. Good morning. Good luck sa Thank you po. exams Good for next morning. week.